February 17th. Ang matamis na layunin ng Diyos. Nasa sinapupunan pa lamang ako ng aking ina, pinili na ako ng Diyos at tinawag na niya ako sa pamamagitan ng kaniyang biyaya. Galacia 1:15. Pagbulay-bulayan ng pagbabagong loob ni Pablo, ang soberanya ni Kristo at kung ano ang kinalaman ng mga kasalanan ni Pablo sa iyong kaligtasan. Sinabi ni Pablo na ang Diyos ay humirang sa akin bago pa ako ipanganak at pagkatapos makalipas ang maraming taon sa daan patungong Damasco ay tinawag ako sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Galacia 1:15. Ibig sabihin, sa pagitan ng kapanganakan ni Pablo at ng pagtawag sa kanya sa lansangan ng Damasco, siya ay pinili na ng Diyos, ngunit hindi pa tinatawag, isang kasangkapan ng Diyos na nakalaan na. Gawa siyam 15:22-14. Ibig sabihin din na habang sinusubok niyang bugbugin, ipakulong at patayin ang mga Kristiyano, siya ay isang napili na ng Diyos, isang malapit ng gawing misyonerong Kristiyano. Nang ako'y naglalakbay na at papalapit sa Damasco ng tanghali, biglang nagliwanag sa paligid ko ang isang malaking liwanag mula sa langit. At ako'y nabuwal sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin, "Saulo, Saul, bakit mo ako pinag-uusig?" Gawa 22:6-7. Walang pagtanggi, walang pagtakas. Pinili na siya ng Diyos bago pa siya ipanganak at ngayon kukunin na siya. Ang salita ni Kristo ay makapangyarihan. Walang negosasyon, tumindig ka at pumasok sa Damasco at doon ay sasabihin sa iyo ang lahat ng itinakda para gawin mo. Gawa 22:10. Ang pagpunta ni Pablo sa Damasco ay hindi resulta ng malaya at panghuling pagpayag matapos ang mga dekada ng walang saysay na pagsisikap ng Diyos na iligtas siya. Hindi. May takdang panahon ang Diyos para sa pagpili sa Kanya bago siya ipanganak at takdang panahon para sa pagtawag sa Kanya sa daan patungong Damasco. Tinawag ng Diyos at ang pagtawag ang siyang lumikha ng pagpayag. Sa makatwid, ang mga kasalanang pinahintulutan ng Diyos na magawa ni Pablo sa pagitan ng kanyang kapanganakan at pagtawag ay kasama sa plano, sapagkat kung nais ng Diyos, maaga pa lamang ay maaari na siyang tawagin. May ideya ba tayo kung ano ang layunin ng Diyos sa pagpapahintulot ng mga kasalanang iyon? Oo, meron, para sa iyo at para sa akin, para sa lahat ng natatakot na baka nalagpasan na nila ang biyaya dahil sa bigat ng kanilang kasalanan. Ganito iniuugnay ni Pablo ang kanyang mga kasalanan sa ating pag-asa. Dati ay ako'y isang mapanlait sa Diyos, manguusig at palalo. Ngunit ako'y kinahabagan dahil dito upang sa akin bilang pinakamakasalanan maipakita ni Hesukristo ang kanyang ganap na pagtitiis bilang isang halimbawa para sa mga sasampalataya sa kanya patungo sa buhay na walang hanggan. Unang Timoteo 1:13-16. O kay tamis ng mga layunin ng Diyos sa makapangyarihang pagliligtas ng mga pusong tigang at tila wala ng pag-asa.